mismong wall, hindi na yan stable. Any given time pwedeng bumagsak yan papunta doon sa dagat. Kaya dapat to agapan nila. Uy, good morning sa lahat. September 1 na. Nag-umpisa na pala ang Pasko sa Pilipinas. O yan o, ganda na ng panahon. Tingnan yan. Maliwalas, kalmado ang dagat. Wala na yung habagat. Pero meron pang low pressure, alam ko bandang nasa area ng Bicol region. Pero dito sa area bandang south, dito sa may Mindanao, wala na. Ayan, kalmado ng dagat Yan, ganda na. Ito yung dulo ng seawall Yan yung sinasabi ko doon sa ilang video ko, yung may buhangin. Andiyan ang mga bangka ng mga mangingisda. Pero maliliit na, hindi naman sila mga commercial fishing Pero ang ipakikita ko sa inyo ngayon, ayan. Wala ba kayo napapansin dito sa seawall? May nagbulong sa akin yung isang bubwit ko. May kababalaghan daw nangyari dito. Hindi naman siguro kababalaghan to. Ewan ko kung ano to. Pero kung mapapansin ninyo, ayun nakatagilid. Bakit kaya nakatagilid dyan? Ito ang dulo. Ayan Ayan ang dulo na. Diyan na yung dipolog. Madalas ako nagbibideo doon sa kabilang side. Yung malapit doon sa football field. Andito ako sa kabilang side ngayon. Ito ang pakikita ko sa inyo. Tignan ninyo yan Itong pinaka wall. Ayun tumagilid. Ibig sabihin yan, yung wall na yun, yung banda ron, diretso yan. Pero ito, magmula dyan ano yan, gumanon. Ano kaya nangyari dyan? Yan yung sinasabi ko dito sa seawall na to. Yung mga nakaraang video ko, nandun yung may crack sa ganito. Ito ang mangyayari din doon. Tingnan nyo yan, nag-crack, humiwalay. Dapat ito, nandidit, yan, nakadikit. Dapat dito yan sa pavement. Ngayon hindi na siya nakadikit, lumayo siya. Ang mangyayari niyan, babagsak yan papunta doon. Di open na to, wala na tong kanang seawall. Shout out to sa magagaling nating engineer. Ano masasabi nyo rito? Wala na ba nagko-comment na engineer do sa last video ko? Ng tinapay, puro meron. Tingnan nyo, lapitan natin pakita ko sa inyo yung nag-crack. Ganda ng dagat ayan Yan sinasabi ko. Ayan sariwa pa. Ito dapat humuwalay pero nahati na nga yung pavement Yan ang pavement. Nag-crack na siya, sumama siya doon sa wall. Ito yung hagdanan Pati yung hagdanan umusog papunta ron. Laki ng awang Kaya nakakatakot na sumampa rito. Baka mamaya pag sinampahan ko to, tumuluyan to. Kaya nilagyan ng barangay. Kung barangay to, munisipyo naglagay. Ayun nilagyan na nila ng cordon, kinurdonan for safety yan. Yan ang nangyari dyan tingnan nyo to Nung isang araw pa raw to, pero kahapon lang binulong ng bubwit ko, puntahan ko daw. Tingnan nyo yan. Ito yung pinakadulo, dito nag-umpisa. Dito ang crack nag-umpisa, dito siya nahati talaga. Ayan May bakal naman pala malaki yung bakal. Siguro ito mga 12 mm yan. Mahigit. Tapos ito mas malaki. Laki May bakal naman, pero dito siya nag-crack. Pag crack niya dyan, ayun dito nag-umpisa ko awang. Tingnan nyo yan. Awang. Papunta doon. Ayun. Dito maliit, palaki ng palaki, hanggang sa bumuka doon sa may hagdanan, hanggang sa pinakadulo ng seawall. Delikado yan sinasabi ko. Laki ng awang Kaya itong mismong wall, hindi na yan stable. Any given time pwedeng bumagsak yan papunta doon sa dagat. Kaya dapat to agapan nila. Pero para i-repair to, matagal to. Ang proseso ng pag-repair nito matagal. Kasi hingian to ng pondo sa, ewan ko kung sinong mag-aano rito, kung national o provincial government. Ayun pa yung crack dito sa pavement sidewalk, laki. Yan sinasabi kong mga crack yan. Malalim yan. Ayan, lalim ewan ko lang, makikita dito sa camera. Ayan, ang paghiwalay ng hagdanan tignan nyo. Delikado talaga yan. Laki ng awang. Imbis na itong pavement na to, itong kapiraso, maiksi lang yan. Dapat nakakonect pa yan dito. Siguro nakadikit masyado yan doon. Sumama, kaya pag kuan ng wall, sumama to, nahati Tingnan.
Makapal yung pavement. Oh. Mukhang maganda naman ang pavement kasi may mga may mga graba din. Hindi naman puro buhangin. Oh. Tingin ko dito, sa tingin ko lang, ang problema nito yung ilalim. Katagalan, hindi naging maganda talaga yung... Pero siguro nung ginawa nila para sa kanila maganda na, matibay na. Pero katagalan, yun. Hindi perfect ang pagkakagawa. Sa bagay, wala namang perfect. Pero delikado. Ay, ang lalim na pala, oh. Inuuka na yung ilalim. Oh. Mga ilang araw na pala to kasi marami ng basura, oh. Kasi kung kahapon lang to, malinis pa yan. Pero may mga basura na eh. Eh, nakatagilid talaga siya, tingnan nyo. Oh. Yun, doon sa may harang, yung pinag-umpisahan, diretso pa yung wall. Oh. Kapag after nung harang, may kordon, tumagilid na yung wall pag ganito na. Oh, yan ang problema dyan. Dapat ito agapan. Ito tingin ko hindi mo naman to masisi na ginawpalpak ang gawa nito. Dahil ilang taon na tong seawall na to eh. Tumagal din naman, maganda naman siguro ang pagkakagawa. Hindi lang siguro na bantayan, hindi na maintain nung kinauukulan kung sino dapat mag-aano rito. Hindi ko lang alam kung sa local to o sa provincial. Pero ano to eh, municipality, malamang to local to eh. Malaking project to. Haba niyan, hanggang doon yan, dos dulo. Haba nitong seawall na to. Pero hanggang dito lang, ito yung dulo. Hindi nila tinapos siguro, ito lang ang nakaprogram nila o ang plano lang. Hanggang dito lang yan, dulo, punta natin dulo. Mas grabe dito sa dulo. Tignan nyo ang dulo. Ayun, ang lalim oh. Natin yung itsura, ang lalim. Natumba na yung mga coconut. Oh, magtataka kayo ba't ganito nangyari. Bigyan ko kayo ng konting idea ano itsura nito bago nangyari to. Ano to, since ito ang dulo ng pavement, hanggang dito lang, yan seawall, hanggang dyan lang yan. Ito, ayan o, tignan yan. Lapitan natin to. Ayan, may lupa dyan. Yung lupa na yan, makakarating yan, papunta ron. Doon sa pinupwesto na nakatumba na yan, yung mahaba na yan. Hanggang doon ang lupa, pa-island yan pag ganun. May landing yan. Katagalan siguro yung nakaraang habagat, malalakas ang alon kasi. Ano yan, kinutkot pati yung ilalim, tingnan niyo yung ilalim doon, no? Natin. Yung ilalim, tingnan natin kung maisusum ko. Ayan, o, tingnan niyo yung ilalim, kinain na. Oh, ba't ganyan na nangyari dyan? Ang lalim na, oh. Ibig sabihin, malaki yung lupa na nawala dito. Kasi ito yung kuha ng puno ng coconut. Tingnan yung coconut, buhay pa nga yung coconut. Ibig sabihin, itong nakaraan linggo lang ito nangyari. Ayun o, yung ugat ng ilalim ng coconut, natumba siya, nakatayo yan dito. Kasi nga dati ito, may lupa to, papunta ron. Hanggang aabot ng lupa, hanggang doon sa nakatumba yung nakabalagbag na coconut na yan. Hanggang doon yan, pag ano yan. Nawala na nga yung ano, kaya pala siguro ng mga nakarang araw napansin ko, ilang linggo maputik. Yung pala kinain dito, siyempre yung putik nito, kumalat yan dito sa baybayin. Ayun ang kuha ng structure ng seawall, oh. Yung ilalim may pondo siya ng mga bato na malalaki. Ayun, oh. Ito, lalaki ng bato. Yan ang itsura niyan. Oh. Yan naman tambak ng lupa, oh. Natambakan ng lupa, papunta talaga yan dun, hanggang dun yan ang lupa. Tapos ayun na nga nangyari. Sayang, di ko naagapan to kung napuntahan ko. Pero malamang to nung habagat to last week. Ayun, no? Ang kapal ng kinain ng lupa. Makikita mo yan, no? O, yung, ito, coconut, oh. Yan pa yung ugat niya, oh. Tapos lumitaw na yung kwan, yung buhangin dyan. Yung ilalim nitong wall na yan, baka ito yung extended ng wall. Hindi siguro. Ewan ko lang kung anong kwan dyan. Pero wala na yung ilalim, oh. Kaya yung wall na yan, babagsak din yan anytime. Pag may dumating na naman na bagyo malakas o habagat, malaking alon, pag kinutkot ng kinutkot yan, babagsak din yan. Ganito nung mangyayari, pareho nito. Ilang puno din yan naputol, oh, natumba. 2, 3, 4, 5. 5 coconut ang natumba. Sayang, oh. Tsaka lumalim na tong area na to. Na wash out. Ewan ko lang saan napunta ang lupa niya. Siguro kumalat yan dito sa seashore. Ayun, no, dati ang buhangin yan hanggang dito yan. Etong area na to may mga bangka pa dati dyan. Ngayon wala na, andun na yung mga bangka, oh.
Ano na to, epekto na to ng global warming talaga. Tumataas ang sea level. Tingnan nyo, wala namang bagyo ngayon, walang habagat. Pero mataas na sea level. Dati ang dagat, high tide, hanggang dito lang ang dagat. Ngayon umabot na siya rito. Ayan yung mga kabahayan dyan. Yan yung mga bahay na yan. Yan ang mga bahay ng mga mahihirap na Pilipino. Na ang kabuhayan, kadalasan yung kabuhayan nila dyan, nangingisda lang yan, may malilit sila. Ayun yung mga bangka nila. Tingnan natin. Ayun andun ang bangka nila. Dati ang mga bangka nandito. Dito lang dati ang bangka. Ngayon nilipat na nila kasi tumataas ang tubig. Grabe nangyari dito. Mabuti nga hindi nga bumagsak ng tuluyan to. Kung bumagsak ng tuluyan yan, nako, malamang pati itong sidewalk na to, wala na to. Nandun na sa dagat yan. Kaya delikado na to. Ay, yun mo tong wall, crack. Ayun, pumuputok talaga yung semento. Dahil nawala na sa alignment yung wall eh. Gumalaw talaga yung ilalim eh. Tingnan mo itsura dito. Ito yung sinasabi ko lagi pag nagbibideo ko doon sa kabilang dulo. Ito yung may buhangin na andito yung mangingisda. Ayun yung mga bangka nila. Ang taas na ng nung inabot ng sea level. Tumaas talaga ang sea level. Dati ang tubig kahit high tide, andito lang yan Ngayon nakarating na sila dito. Delikado to. Sana ito magawa ng paraan kagad ng gobyerno. Kung provincial man ang gagawa dito o local, malaking trabaho to. Kung mga lupa, hahakot ka. Tapos siguro kung ang design talaga ng seawall hanggang dito lang, i-close mo yan. Paano gagawin dyan? Bahala na yung mga design engineer dyan kung anong gagawin nila dyan. Pero yan ang status ngayon dito. Ito yung kabilang dulo. BBM New Normal. Anak ng tinapay, New Normal. Wala namang ginagawa si BBM. Ayun tingnan natin. Nakakatakot na, baka mag-collapse yung inapa. Ayun tingnan yan. Kinain na pala yung tinatayuan ko. Pero kung konkreto naman kasi yan, hindi naman basta-basta mababasag, maliban na kung mag-cave in pa yung bandaron. Mababasag na yan. Tingnan nyo yan. Ito kasi nga pala, drainage. Itong lugar na to, drainage yan. Doon ang bagsak ng tubig niya tingnan mo yan. Magmula dito sa kalsada, bababa ang lupa. Ang lupa dati hanggang doon yan. Doon yung may coconut. Hanggang doon yan. Makakalakad ka, pupunta ka doon. Para makarating ka dito sa lugar na to. Pero ngayon wala na. So, itong may bitak nga Kaya delikado. Kahit tinatatayon ko, delikado to tingnan niya Paano gagawin nyo ngayon dyan? Shout out doon sa national government. Baka pwede nyo tulungan dito sa Del Norte, Municipality of Manukan. Kasi kung iasa nyo sa local government to, mahirapan sila rito. Madugo to. Malamang to, hihingi, kung gagawin man nila sa kanila talaga to, hihingi ng tulong sa provincial yan. Tapos ang provincial, baka wala rin pondo, humingi rin sa national. Ganyan ang nangyayari niyan Kahit ayusin na nila ngayon yan, umpisa na lang proseso. Ang matagal ang proseso ng pondo. Baka next year pa ma-release yan. Hindi yan ma-release kaagad. Salmak humiwalay na nga. Ito ang kalsada talaga. Yan ang dulo ng kalsada. Itong kabuuan na to, ito ang boulevard ng Manukan. Itong humiwalay na yan, yan ang part na ng seawall yan. Ito yung sidewalk. Lapat ng sidewalk pasyalan kasi ng mga tao to Pero delikado na rin kasi itong pavement ng sidewalk, ang sumusuporta dyan parang itong wall. Kaso tumagilid ang wall. So wala nang sasalo sa sidewalk para maging stable siya. Kasi hindi na siya nakadikit sa wall. Lumayo ang wall, gumalaw Yan Yan itsura. Sa mga gagaling nating engineer, comment down below. Ano ang tingin nyo? Sa opinion ninyo, anong nangyari dito? Ba't nagkaganito? Ayun, laki ng awang Kumalas na talaga yan Kasi dapat ito nakadikit dito. Ayun, kumalas na Ibig sabihin niya gumalaw yung ilalim yan. Wala na. Sira na to. Hindi pa nga nila nadudugtungan. Papunta ron, giba na. Lamig ng hangin dito Ito talisay. Masarap umistambay talaga rito. Ito yung may bangka nga dito. Ito yung typical na bangka ng mga tao rito na nangingisda.
Oh, maliit lang. Hindi mo naman masabi na for commercial yan. Pang sariling konsumo lang nila kung anong makuha nila. Kung marami silang makuha, di bebenta nila. Ito, kukulamber, ang dami oh. For more updates. Maraming salamat po.